ICC daw muna. ICC. Ma'am, totoo, meron na po bang hawak ang PNP na warrant galing sa ICC? Palinaw lang. As of now, ma'am, wala pa po tayong verifiable information as to the reported na warrant of arrest issued by the ICC. Ma'am, may paggalaw dun sa mga tauhan po sa Davao. Tumambak yung mga pulis daw po doon sa Davao Airport noong Friday, Saturday. May kinalaman po ba ito? Possible na paggalaw? Linawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po, and according to them, yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise and relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise, again, as part of our security preparation for election po. This has nothing to do doon sa mga issues relating doon sa alleged issuance po ng warrant of arrest ng ICC. Ma'am, kung hindi po galing sa ICC, ang PNP po ba ay may hawak na anumang warrant of arrest sa kaso locally dito ni dating Pangulong Duterte? Wala po. Wala po tayong hawak na anumang warrant of arrest issued by the local courts against sa dating Pangulo po. Kung wala pang yung warrant of arrest, ano yung mga paganda ng PNP just in case lumabas ito anytime? Well, on the part of the PNP ay dadaan tayo sa proseso. Kung meron pong ihingin po ng tulong yung ating Interpol through their National Central Bureau, and then the PNP has a legal obligation to reciprocate yung courtesy na ibinibigay po sa atin ng Interpol. If you may recall po, may mga instances po tayo na may mga warrants of arrest po na na-issuehan po yung ating local courts po at nagtago po sa ibang bansa, and through the Interpol mechanism, humingi po tayo ng tulong, and since it is a member state po doon sa, just like the case, classic example po yung case po ni Alice Guo po. Nagtago po siya sa Indonesia, and since Indonesia is a member state, ay humingi po tayo ng tulong sa Interpol, and true enough, through the help of the Interpol po, ay na-effect po natin. At naiuwi po sir dito si Alice Guo, and we implemented po yung warrant of arrest sa kanya. And since the PNP is a member of the International Criminal Police Organization, then we are duty bound to accord the same courtesy accorded to us by the other foreign states po. Sakaling lumabas yung warrant, magtataas po tayo ng alerto? Wala po tayo sa ngayon na planong magtaas po ng alerto, at wag nating pangunahan sir yung proseso, but on the part of the PNP, we are prepared for any eventualities po in case po na meron pong tulong na hihingin sa atin ang Interpol po. Kami lumabas na kasi ng info na meron daw 7,000 police na deployment ng PNP for the arrest of former President Duterte. Wala po itong katotohanan sir. Like I said, kung may mga nakikita po tayo na mga movement and mga skills at mga movement ng mga tao natin on the ground, this is still part ng ating security preparation for election. Ma'am, sabi niyo kanina walang verifiable information on the warrant, ICC warrant. Wala rin bang ginagawang coordination ang Interpol with the PNP? As of now sir, wala po. Paano po ba yung process pag ganyan? Well, ang proseso po niyan, sir, if ever po ay foreign jurisdiction po ay mag-i-issue po ng arrest order or summons po, and since yung foreign jurisdiction po ay wala naman pong enforcement mechanism sa ibang bansa po, they have to course through their request po sa ating international Interpol po. At ang Interpol po, normally po as a matter of procedure po ay mag-i-issue po yan ng either blue notice, red notice po, that this is just an international alert po. Hindi po ito arrest warrant. Linawin lang po natin yung ilalabas po ng Interpol po. At through their National Central Bureau po, at nagkataon po dahil ang membro po ang Pilipinas ng Interpol, meron po silang National Central Bureau, and dun po sa kanilang mga main office po sa France, normally papadala po yan as a matter of procedure po dito po sa kanilang National Central Bureau, and then yung National Central Bureau naman po ay magpapadala po yan ng alert po sa mga law enforcement agencies including the PNP, advising us na itong particular na tao po na ito ay being sought for investigation or meron pong arrest order po. So walang blue, walang red whatsoever? None so far, sir.
Ma'am, just in case na matanggap ng PNP yung supposedly warrant, anong unit po ng PNP ang makunguna sa pag-serve? Any unit po of the PNP can effect the arrest warrant po if in case there will be one po. But again, since this is a warrant issued by the foreign jurisdiction, then we have to study kung ano po yung magiging proseso. But like I said before, ang ating pong magiging basehan po dyan will be the action to be undertaken by the Interpol. If there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity, sir. In preparation, totoo po ba na may nagpo-mobilize? Kasi may kumakala sa social media na 7,000 ba ipapakala ng PNP? Well, sinabi ko na po kanina, there is no truth to that. Probably they just misinterpreted some of the movements in other regions na meron po mga ongoing simulation exercise relating po sa ating preparation for the national and local election na come May po. Ma'am, if ever po, dito po ba, saan po dadalhin ang Pangulo, ang dating Pangulo? Well, let us not jump into conclusion kung saan natin dadalhin po. We just have to wait for the process to proceed po. It's too speculative po na magsabi po ako kung saan po siya dadalhin sa ngayon. Pero part of the considerations po yun. What do you mean part of the consideration? We will cross the bridge when we get there, sir. Pag nandito na po at meron na pong mga request for police assistance po through the Interpol, let me iterate, through the Interpol, because the ICC has no way to directly giving orders sa PNP or any other law enforcement for that matter po. So wala po tayong magiging papel po in case maglalabas po ng arrest warrant po ang ICC, because what we are assuming that they will seek the assistance po ng Interpol. So now you're saying PNP is duty bound to enforce any Interpol request. That is correct, sir. Under the principle of reciprocity, like the case nga po ni Alice Guo, yun po yung classic example na sinasabi ko na the same mechanism was used by the Philippine National Police when we monitored the presence nga po ni Alice Guo sa Indonesia. Through the Interpol, we sought assistance through the Interpol, kaya po napabalik po siya dito, and nang bumalik po siya dito, doon po natin inimplementong warrant. So if a foreign jurisdiction nga po ay ang mag-i-issue po ng arrest order against anyone, not only dito sa speculation na meron na pong inisyo against kay dating Pangulong Duterte, this only applies to everyone kapag ang foreign jurisdiction po ang nag-issue ng warrant at dadaan po sa Interpol mechanism, then the PNP is duty bound to honor or accord the same courtesy just like they did sa party po ng Pilipinas. Just to follow up on sa ICC po, just in case, let's say, may i-request naman ang ICC from the PNP na either records or anything that can help in their investigation dun sa drug war, is the PNP also open to cooperating with them? We cannot directly transact po sa ICC. We have to go through the proper channel po. Ano sinabi nyo kanina ang PNP prepared for any and all eventualities? Ibig sabihin ba nun meron na talaga nakalatag na plano? I know it's incumbent upon the PNP to make preparations, pero meron na po talaga. Usapan kayo? Napapag-usapan po yan because may mga bali-balita nga po, but as to relate this doon sa mga sinasabing may mga 7,000 na readily or at least deployed na for purposes of serving this warrant, wala pa po tayo sa ganung estado. But syempre napapag-usapan po yan because we are hearing some news po. And the PNP is looking at the development with respect nga po dito sa possible issuance nga po ng warrant of arrest against the former president. Okay, next topic. Noong nakaraan, nagsabi si PAOK, Executive Director, na nasa daw po ng pag-kidnap doon sa 14-year-old estudyante sa Taguig ay yung tinatawag na muscle group na binubuo ng mga retired military personnel. May ganung impormasyon po ba nakuha?
Siguro the best unit and office to answer that is the PAOK. Sila po kasi ang nagsabi niyan. On the part of the PNP, we are pursuing significant lead, the very good lead dito po sa patuloy po nating pag-iimbestiga dito po sa kidnapping involving a minor po. Ma'am, may na-aresto na ba ang mga suspect? Kasi parang nakaraang linggo may dalawang na-aresto ng APP. There are significant development with respect dito po sa ating paghahabol sa mga posibleng may kinalaman po dito, but so as not to compromise po yung ongoing follow-up operation, we will not be I will be asking for your indulgence if I will not be able to give some information with respect to this case po. Ma'am, sa may Lanilla, Cebu, may nagpahayag po ng pangambay ng mga residente sa isang subdivision doon sa pagpuposisyon daw ng mga foreigner na kaalin daw ng isang nagpapakilalang delito. May any paglilinaw po doon sa parin po ng PNP, ma'am? Yes po sir, with respect dun sa lumabas nga po na mga balita ng mga foreign nationals na nagmarcha po dyan po sa parte po ng Cebu ay as per our coordination with the local police, according to them ay nagsisimula na po ang mag-profiling ang BI with the assistance of the PNP to check po yung mga legal papers po nitong mga foreign nationals po na nakita nga po at is residing within that particular area po. So ma'am, ibig sabihin, bagay, kung tuloy-tuloy pa rin yung profiling sa kanila, wala naman pong indication ma'am na sabi nga medyo may mga record po na ito. Antayin po natin sir matapos po yung profiling po na gagawin po ng BI because this involves mga foreign nationals, so it is within the ambit of authority po ng Bureau of Immigration to check kung may mga proper papers ba sila, travel orders, at to ascertain whether these individuals has the authority to continue staying in the Philippines, particularly nga po diyan po sa parte ng Cebu na yan. So ongoing po sir yung profiling. Ang assurance na lalo sa mga residente na nababahala dahil yung itsura ng mga foreigners na pagkakamala mga terorista. Naintindihan natin sir yung agam-agam at mga apprehension po ng mga mamamayan po ng Minglanilla, Cebu po, but on the part of the PNP and other concerned government agencies ay sisiguraduhin po natin na makakapag-conduct po tayo ng proper background investigation at ito na nga po yung ginagawa pong profiling ngayon ng BI is a good start to really check kung ano po ba yung mga personalities po nitong mga foreign nationals na nakita nga po na nagmamarcha po doon sa nasabing lugar po. Ang tanongin ko na rin yung local area din naman yung Bulacan. Kung ba nangyari din sa bypass operation within Yes sir, nakakalungkot po na dalawang pulis po ng Bukawi Municipal Police Station po ang namatay habang tumutupad po ng kanilang tungkulin. Ang pangyayari pong ito ay nag-ugat sa isang bypass operation. Ang subject po nila dito ay firearms na nakareceive po sila ng information from a confidential informant po na itong subject po natin na si alias Bagat ay nagbebenta po, engage po sa pagbebenta po ng barel. So nagkasa po sila ng bypass operation and true enough, nakabili po yung ating covert operatives. However, after nga pong makonsummate po yung sale po ng barel, ay may kasama pala ito na kapatid niya, si alias Sander, at nakatakbo po. So yung dalawang namatay po nating pulis, si Sergeant De La Cruz and Kujamat po ay hinabol po itong kasama po nitong ating subject po ng police operation at nagtago po ito sa isang parang ginagawa po na construction site at nung nakalapit po si Sergeant De La Cruz ay binakbakan po kaagad siya at tinamaan po siya sa may tagiliran at sa may hita at kinuha po yung kanyang service firearms nitong ating suspect, si Sander, at tumakbo po ito. So nakita po ito ng kanyang kasamahan, si Sergeant Kujamat po. So hinabol po niya yan, humiram pa po siya ng motor doon sa nakita niya dahil malayo na po yung pagitan. Unfortunately po, nung pag-stop po niya, it so happen na yung pinag-stopan po niya ay nandoon po yung
hinahabol po niya at binaril po siya. Pagbaba niya ng motor ay binaril po siya at ang ginamit na baril ay yung kinuha po niya doon sa isang pulis na una po niyang binaril at hindi pa po nakontento ito nung nakita po niyang bumagsak yung pulis natin ay binaril pa po uli ito sa ulo. Kaya namatay po ito at sa ngayon po ay nagkakandak po tayo ng pursuit operation at yun po yung pangako natin hindi lamang po sa pamilya kundi po sa mga mamamayan po ng Bukawi po na hindi po tayo papayag na masasayang po yung sakripisyo at dedikasyon po sa duty nitong dalawang pulis po natin ito. Nakikiramay po tayo sa kanilang mga pamilya at on the part of the PNP, lahat po ng assistance and entitlements po ng pamilya po ay ibibigay po natin at susiguraduhin po natin na hindi po mapabayaan yung kanilang mga pamilya po. Ma'am, dalawa lang ba sila sa operation? Wala ba siya ng backup? Yung dalawa pong namatay, ma'am, ay yung po yung perimeter, sila po yung backup. So, yung dalawa pa po na supposedly nandun po mismo sa transaksyon ng baril ay na-consummate po yung pagbenta po ng baril at na nasakote po nila itong target po ng kanilang bypass operation po. Nakatakbo po itong isa na it-turn out na kapatid pala nitong si alias Bagat po. So nung makita nilang tumakbo ito at nakita nilang may mga baril, hinabol nila. Unfortunately nga po ay pareho pong namatay po yung dalawang pulis po natin. So nakakalungkot po, dalawang pulis na naman po natin yung nagbuwis ng buhay and ongoing pa po yung ating pursuit operation at naglabas po kami ng reward na 100,000 sa sino man po makakapagbigay po ng information sa posibleng kinakokoonan po nitong si alias Sander at na maaari pong makapagturo sa atin at maaresto po natin ito sa lalong madaling panahon po. Yung isa arrested na po. Opo. Yung subject po ng bypass operation po na kapatid po nung ni alias Sander ay naaresto po ito. Ang hinahabol po natin yung kanyang kapatid na nakapatay po dun sa dalawang pulis natin. Anong profile mo hinahabol? Ba't parang describe? Ano ba profile mo hinahabol mo yung suspect? Considering po na ang ginamit po niyang pagbaril ay 45 po, talagang hindi ito papahuli ng buhay po sa tingin namin dahil nga based doon sa information provided ng informant, itong magkakapatid ay involved talaga sa pagbebenta ng baril po. In fact, sa kanyang pagmamadali po, yung kanyang 45 na pinangpatay niya, na pinangbaril niya doon sa unang pulis na humabol sa kanya ay kakamadali, naiwan niya yon at ang kinuha niya is yung baril ng pulis natin. Kaya sinasubject natin ngayon ito sa forensic investigation, ballistics at saka cross-matching, baka nagamit na rin po itong baril na nahulog siguro sa kanyang pagmamadali. Kaya nakita natin yon nung nag-imbestiga yung mga pulis na na-recover po natin itong 45 na ginamit niyang pagbaril kay Sergeant De La Cruz po. Kung Pandibulacan na aresto yung isa, doon din ba yung concentration ng operation? Lumabas na po kami within the boundaries po ng Bulacan po dahil we are receiving some information and intelligence information na nakalabas na po ng Bulacan itong ating subject. So tuloy-tuloy po yung ating ginagawang manhunt operation po. So ma'am, dala pa niya yung isang napatay? Yes po. Bali, dalawa po ang hawak niyang baril. Yung una po niyang napatay na si Sergeant De La Cruz, kinuha po niya yun nung mabaril po niya doon sa sinasabi kong construction site. Tapos tumakbo po siya at nung na-tsempohan niya, binaril din po niya, kinuha rin po niya yung issued firearm. So dalawang baril po ang kinuha po niya. Aside po doon, ma'am, may babaw na po. Yung subject po ng bypass operation na baril po at meron pa pong explosive, I understand na nakuha po at iba pa pong mga gamit po. But then na-recover din po yung 45 na gamit po ni alias Sander na pinangputok po niya dun sa unang napatay po na pulis. Naka-schedule ba si Chief PNP? Bisitahin? Bukas po sir, naka-schedule po na puntahan po ni Chief PNP yung dalawang pulis po na namatay po. Yung 100K from PNP alone, yung 100,000. Sa Police Regional Office 3 po, manggagaling po yung reward po.
Ma'am, validated PRI na nagdala. As of March 8 po ma'am, ang total suspected election-related incidents po tayo ay umabot na po ng 25. Out of the 25 suspected election-related incidents ay 11 po dyan ma'am ay validated election-related incidents. 3 po ang suspected election-related incidents at dumadaan po yan sa validation po. Doon po sa validated po na 11, dyan po yan sa Region 1, 2 po sa Region 6, 1 po sa Region 12, 1 po sa Cordillera at 5 po sa Bangsamoro Autonomous Region po. Doon naman po sa for validation po ay Region 4A tsaka sa Region 11 po. Doon mo naman po sa non-validated po na 11 po ay non-ERI po ay 2 po sa Region 2, 1 po sa Region 3, 5 po sa Region 6, 3 po ang Region 9 na nag-undergo po ng revalidation po. Doon po sa validated ERI po, out of the 11 po ay 11 po dyan ang shooting incident, cyber libel po 1, mauling incident po 1, ambush po 1, at yun naman ang isa naman po ay explosion po. Ang kanilang case status po ay yung 6 po dyan ay undergoing case build-up pursuant to DC-20. Isa po ang regular filing na po, na-file na po sa prosecutor's office, at yung 3 po ay nag-undergo na po ng preliminary investigation. At yung isa po ay dismiss sa level po ng prosecutor's office po. Mapaulit ulit yung validated. Isa sa Region 1, 2 sa Region 6. Sa validated po ma'am ay isa sa 11 po yung validated ERI natin, 1 Region 1, 2 Region 6, 1 Region 9, Region 12, 1 CAR 1, 5 po sa BAR. Doon sa validated non-ERI. Validated non-ERI, hindi po ito considered na election-related incidents. 11 din po yan. 2 po sa Region 2, 1 po sa Region 3, 5 sa Region 6, 9 po sa Region 9 po. Mabilis ko lang mabilis mo yung kay sa mga tropa mo. Sana pang bulog dito. Doon po sa, yung isa po ay doon po sa kanilang bahay po, yung isa-isa po ay sa funeral homes. After this po ay diretso po ako doon. Gano'n sila katagal sa service? 14 years po yung isa po ay 12 years po. Pareho po silang staff sergeant po. Pareho po, yung isa po ay taga Bukawi, Bulacan, yung isa naman po ay sa Bulacan, Bulacan po. May maliliit pa po yung kanilang anak, mga minors pa po. Yung iba ay pinakamatanda po ay 18 years old po. Ma'am, alam ko, parte ng trabaho nila. Ikaw bilang commander nila. Ano kabigat yung mamatayan ka ng ganito? Mabigat po sir, over the weekend po ay nakatutok po tayo sa pag-follow up po habang ina-assist po natin yung family. Over the weekend po ay inotopsy pa po kasi yung 2 bangkay. So just can imagine po yung pinagdaanan po ng pamilya. We were there to give some assistance po in terms of yung vocal assistance, dahil pagdating naman po sa expenses sir, sasagutin lahat po ito ng PNP, at may mga initial na po tayong binigay, at Sunday pa lamang po na ibukol ng maayos po ito dahil dumaan pa po sa proseso. So mabigat po ito bilang Regional Director po ng Police Regional Office 3 ay yun po yung sisiguraduhin po natin sa mga naiwang mahal sa buhay po ng ating 2 pulis na makakamit po nila yung kanilang hustisya, at the same time po isisiguraduhin natin na hindi po mapapabayaan po yung kanilang pamilya.